si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng gasolina tumaas. Kerosene at diesel nagkaroon ng rollback. Krisis sa kakulangan sa silid-aralan sa Pilipinas, 30 taon bago masolusyonan ayon sa DepEd. Top 20 violations sa kalsada inilabas ng MMDA. CIDG humiling sa Interpol na mag-issue ng red notice laban kay Roque. OPM icon Freddy Aguilar pumanaw na. World Health Organization nananawagan sa agarang medical assistance access patungong Gaza. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magkasamang good at bad news po para sa ating mga motorista dahil epektibo ngayong araw ng Martes ang pagtaas sa presyo ng gasolina habang bahagyang pagbaba naman sa presyo ng diesel at kerosene. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagtaas ng 10 centavos sa kada litro ng gasolina, samantala rollback naman ng 20 centavos sa kada litro ng diesel at 40 centavos na pagbaba rin sa kada litro ng kerosene. Samantala, natuklasan ng 3 estudyanteng mananaliksik mula sa Quezon City Science High School na may taglay na chemical compounds ang dahon ng kamoteng kahoy upang malabanan ang sakit na breast cancer. Kinilala ang mga student researchers na sina Emmanuel Reintica, Gabriel Ruth Shinyo at Bryce Ethan Cruz. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang mga compound ng dahon ng kamote ay nakita ang may kakayahang makapuksa ng cancer cells na hindi agad naapektuhan ang malulusog na selula. Ngunit kailangan pa umano ng 4.6 na beses na dami ng solusyon bago ito makaapekto sa mga healthy cells. Nakitaan ang karaniwang kamoteng kahoy ng malinaw na anti-cancer effects. Ayon sa isa sa mga mananaliksik, inspirasyon nila na pag-aralan ito para sa mga kakilala at kamag-anak nila na nakaranas ng breast cancer. Maaari namang lumobo ang uutangin ng pamahalaan para sa isasagawang MRT4 mula Ortigas hanggang Taytay, Rizal. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, 59.3 billion pesos ang inisyal na pondo na naaprubahan sa proyekto noong 2019. Ngunit aniya, aabot sa halos dobleng dagdag na pondo sa halagang 100 billion pesos ang uutangin ng pamahalaan. Ayon kay Batan, ang pagbabago ay dahil sa pagbabago sa design. Samantala, mismong si DepEd Secretary Sonny Angara ang nagsiwalat na aabot sa 3 dekada bago masolusyonan ang kakulangan ng silid-aralan sa Pilipinas. Aniya, posible ito kung mananatili ang halaga ng inilalaang pondo sa sektor ng edukasyon. Para sa detalye, narito ang ulat. Ayon sa Department of Education, mayroong 160,000 na shortage ang Pilipinas pagdating sa classroom sa mga eskwelahan. Nakababahala ito dahil mayroon itong direktang epekto sa kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga kabataan. Pagsisiwalat ni DepEd Secretary Sonny Angara, kung mananatili ang level ng alokasyon ng pondo sa sektor ng edukasyon, mahihirapan ang Pilipinas na resolbahin ang krisis sa classroom. Aniya, posibleng 30 taon pa ang bibilangin para makumpleto na ang classroom sa mga eskwelahan. Pahayag ito ng kalihim kasabay ng pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng DepEd at grupo ng private sector. Pagkikit ni Angara, malaking tulong ang pakikipagkasundo sa pribadong sektor para maibsan ang epekto ng pagbawas ng budget ng pamahalaan sa edukasyon. Tinawag na Generation Hope ang naturang kasunduan ng DepEd at ng ilang mga kilalang kumpanya sa Pilipinas. Kumpiyansa ang DepEd na mas mapapabilis nito ang konstruksyon ng mga kulang na pasilidad. Matatandaang nanawagan din si Angara sa mga bagong halal na mga opisyal ng gobyerno na gawing prioridad ang sektor ng edukasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Bagamat hindi pa po sigurado, pero tumataas po ang tsansang may mabuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na buwan. At ang posibleng mamuong sama ng panahon ay may potensyal na makahatak pa ng habagat sa unang linggo ng Hunyo. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas at Palawan, habang aktibo naman ang frontal system sa Batanes at Babuyan Islands. Susunod sa News Force. OFW Party List tinulugsa ang proklamasyon ng Kongreso ukol sa 2025 national and local elections. BOC nasabat ang higit sa 1 milyong piraso ng Peking branded products na nagkakahalaga ng 15.8 million pesos. CIDG humiling sa Interpol na mag-issue ng red notice laban kay Roque. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.